Takutin mo ako. Sa mga mahilig mag-hiking, magsilbing babala ito sa inyo. Hindi naman sa nananakot pero dapat iba yung pag-iingat pa rin ang gawin. Hindi po gawa-gawa ang mga kwentong nakakatakot na nangyayari sa mga kagubatan. Ako po si Victor, taga Iloilo. Kayo ba? Naniniwala ba kayo sa mga lamang lupa? Narito ang karanasan ko. Siguro pamilyar na kayo sa ilan sa mga masasamang elemento na nakatira sa mga gubat. Kapre, tikbalang, mga engkanto. Pero may isang elemento na mas dapat ninyong katakutan. Nung una, sa mga kwento lang na matatanda ko naririnig ang tungkol dito. Pero totoo palang mga ito. Isang araw, binisita kami ng pinsan kong si Romel na taga-Bantayan. Nakahiligan niya ang pag-hiking. Bumabiyahe talaga siya sa iba't ibang lugar para akyatin ang mga kilalang bundok. Naakyat na niya siguro halos lahat at naghanap ng mga bundok na hindi ganun kilala. Naalala daw niya ang bundok dito sa amin dahil nung mga bata pa kami ay minsan na rin silang tumira dito sa lugar namin. Pero dahil nga sa mga kababalaghan na nangyayari noon, hanggang sa paanan ng bundok lang kami nakakapunta. Hindi pinapayagan ng sino mang pasukin ang gubat, maliban sa mangilan-ngilan na mga nakakatanda. Dahil nga daw sa kinatatakutang mga elemento na kung tawagin ay mga tambal. Nung mga bata pa kami, may mga naririnig na kaming mga kwento tungkol sa mga nabiktima ng tambal. Ang mga tambal ay mga elemento sa kagubatan na laging nag-aabang ng kanilang mabibiktima. Sa kagustuhan nitong makihalubilo sa mga tao, kapag nakakita ng pagkakataon, ginagaya nito ang itsura ng tao. At makikihalubilo ngayon ng tambal sa pamilya ng kanyang pinaggayahan ng itsura habang naliligaw sa gubat ang taong pinaggagayahan niya. Ang nakakatakot, kadalasan ang mga biktima ay hindi na nakakalabas ng gubat. Pero may mas nakakatakot pa na maaaring mangyari sa biktima nito. Dumating nga si Romel at ganun na lang ang tuwa namin sa muli naming pagkikita. Ilang araw lang daw siya maglalagi sa bahay at sinabi ang pagnanais na akyatin ang mahiwagang bundok. Tumutol agad si Lolo kay Romel. Pero hindi napapigil ang pinsan ko. Siguro hindi na siya naniniwala sa mga lamang lupa dahil sa kanyang mga karanasan sa pag-hiking. Wala naman daw nangyayaring masama sa kanya. Hindi na rin siya napigilan ng mga kamag-anak namin at itinuloy nga niya ang kanyang balak na pag-akyat sa bundok. Sinamahan ko siya hanggang sa paanan ng bundok. Bit-bit ang isang backpack. Romel, insan, sigurado ka ba sa gagawin mo na to? Oo naman. Huwag kayong mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin. Oh, pinabibigay ni Lolo. Inabot ko ang isang supot na puno ng asin na may pinatuyong halaman na palumpong. Ano to? Pangontra daw sa mga lamang lupa, sabi ni Lolo. Di ko kailangan yan. Kunin mo na. Wala namang mawawala kung dadalin mo to. Sige na nga. O sige. Salamat, insan. Mamayang hapon nakabalik na ako sigurado sa bahay. Maganda ka ng masarap na pagkain, ha? Oo ba? Ikaw pa. Mag-iingat ka, ha? Sige. Sinundan ko pa ng tingin si Romel hanggang sa mawala na siya sa aking paningin. At umuwi na ako sa bahay. Buong maghapon na nagdaan. Sa totoo lang, may pag-alala sa amin ukol kay Romel. Pero umaasa kami na wala nga mangyayaring masama sa kanya. Hanggang sa dumaan ng buong maghapon. Di pa siya bumabalik. Malapit nang kumagat ang dilim. Pero
Wala pa si Romel. Naghain na ako ng hapunan. Umaasa ako sa sinabi ng pinsan ko na babalik siya. Pero nagutom na kami at nagdesisyon na kumain na kami ni Lolo. Habang kumakain, dumating si Romel. Uy, pinsan! Tamang-tamang dating mo. Pasensya na, hindi ka na namin nahintay ni Lolo. Teka, ikukuha kita ng pinggan. Hindi sumagot si Romel. Ngumiti lang sa amin at dumiretso sa kanyang kwarto. Nagkatinginan kami ni Lolo. Hindi na lumabas ng kwarto si Romel. Medyo nagtaka na kami ni Lolo. Inisip namin na baka sobrang pagod lang kaya dumiretso na ng tulog. Pero sa pag-alala ni Lolo na hindi pa kumakain si Romel, kumatok siya sa pinto at nagsalita. Romel, pag nagutom ka, may nakahain sa lamesa ha. Kumain ka na lang, apo. Opo. Kinilabutan kami ni Lolo. Tumawag agad ng albularyo. Si Kamyong, pagpasok pa lang niya sa bahay, sinabi agad nito na hindi daw iyon ang pinsan ko, kundi isang tambal. Sinabihan kami ni Kamyong na dapat ay mahanap agad si Romel sa kagubatan dahil kung hindi ay magkukunwaring patay ang tambal pero babalik lang ito sa kagubatan para patayin ang pinsan ko. Sumama ang mga tiyuhin ko at ilang mga pinsan sa paghahanap sa kagubatan sa kadiliman ng gabi. Naiwan kaming tatlo ni na Lolo sa bahay. Maya-maya, pinasok ng albularyo ang kwarto. At nagulat kami sa ipinakita niya sa amin. Pagtanggal niya ng kumot, isang katawan ng puno ang nasa ibabaw ng kama. Nabahala kami. Dapat ay makita agad ang pinsan ko dahil pabalik na ang tambal sa gubat. 3 oras ang nakalipas. Sa wakas, natagpuan si Romel. Mukhang okay naman siya. Nakita siya ng mga tiyuhin ko na natutulog sa ilalim ng isang puno. Pero nagtataka si Romel. Ang akala daw niya ay gising siya dahil ang alam niya ay naglalakad-lakad siya sa gubat. Nung ginising siya, doon lang niya nalaman na nakatulog na pala siya at gabi na. Nagpasalamat at humingi ng pasensya si Romel. Itinapon pala niya ang binigay kong pangontra sa mga maligno na bigay ni Lolo. At simula nun, nag-iba na ng hilig si Romel. Muntika na siya. Ang alam ko, diving naman ang kinahihiligan niya ngayon. Sana hindi siya makakita ng sirena o syokoy sa ilalim ng dagat. Takutin mo ako.